my God, why have you forsaken me? Alam niyo ba na ang ikaapat na wikang ito ay isang salmo, isang uri ng panalangin? May kita ito sa Psalm 22 ng ating Biblia. Kaya't ayon sa ating susunod na tagapagsalita, sa totoo lang, ang Panginoong Hesus nang isambit ang wikang ito ay hindi nagreklamo. Bagkus siya ay nagwika ng isang panalangin hango sa banal na kasulatan. So, how does this relate to the cross as one's source of hope in the midst of darkness? Let us listen to Father Bong Guerrero, minister for the Ministry of Transparochial and Parish-Based Charismatic Communities of the Diocese of Cubao, and his reflection on the fourth word, my God, why have you forsaken me? A reading from the Gospel of Saint Matthew. From noon until 3 in the afternoon, darkness came over all the land. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Napaka-madrama ng eksenang ito na nasaksihan ng mga taong naroroon sa harap ng krus, nagmamasid sa unti-unting kamatayan ng ating Panginoon, sa kanyang paghihirap at unti-unting pagkalagot ng kanyang hininga. Binabalot ng kadiliman ang buong kalupaan at ang katahimikang ito'y binasag ng Panginoon ng kanyang sinambit, ang ikaapat na wika. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tahimik ang Diyos sa mga sandaling ito. God was silent. But silence doesn't mean absence. Tahimik lang ang Diyos, subalit at that moment, God was there. He was watching. He was observing. Nakikita niya ang paghihirap ng kanyang minamahal na anak na lubos niyang kinalulugdan, na unti-unting nalalagot ang hininga. Matatanong natin, literal bang pinabayaan ng Diyos Ama si Jesus na kanyang bugtong na anak na minamahal ng lubos at kanyang kinalulugdan? Ito din ang ipinahayag sa atin ng Ama. Literal ba na sa kanyang paniwala, sa paniwala ng Panginoong Hesus, siya'y napabayaan? Ang sagot, hindi po, dahil alam na alam ng Panginoong Hesus ang kanyang layunin kung bakit siya naparito sa mundo at nakipamayan sa ating mga tao. Ang Panginoong Hesus na mismo ang nagsabi sa Juan, Kabanata 12, versikulo 27. Ang sabi ni Jesus, ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang iligtas mo ako sa oras na ito? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Sa buhay natin, may mga pangyayaring masasabi nating masakit, pero kailangan. Alam niyo, sa bundok ng Olibo, kung saan nanalangin sa halamanan ng
Getsemani ang ating Panginoon. Kabanata 22 ni Lucas, versikulo 42. Ang sabi ng ating Panginoon, Ama, wika niya, kung mamarapatin mo, alisin mo sa akin ang kopang ito. Gayunpaman, huwag ang aking kalooban, kundi ang sayo ang masunod. Ang kopang tinutukoy ni Jesus ay ang kopang kanyang dapat inumin, ang kanyang paghihirap at kamatayan sa krus. Masakit, subalit kailangan. Alam na alam ni Jesus, alam na alam din ng Ama, ang magaganap na paghihirap na kanyang pagdaraanan at ang kanyang kamatayan sa krus. Subalit, kailangan. Parang sinasabi ng Diyos Ama sa ating Panginoong Hesus, Anak, ito lang ang tanging paraan. There is no other way for us to save them. Sa kanilang mga pagkakasala, ang iyong kamatayan ang magbibigay sa kanila ng buhay. Ang iyong paghihirap, anak, ang magbibigay sa kanila ng ginhawa. You know, ang mga salita ni Jesus na, huwag ang aking kalooban, kundi ang iyo ang masunod. This is an expression of obedience. Napakagandang itong halimbawa ng Panginoon. Obedience unto the end. Hanggang katapusan, wala siyang pinili na desisyon, kundi ang napagdesisyonan na ng Ama. Obedience is the proof of trust. Susunod ka kasi nagtitiwala ka. When you trust God and you obey, you believe that God's way is not the best way. God's way is the only way. To trust in God is simply to believe that we obey because God is always right. Namatayan tayo ng isang mahal sa buhay. Ang tanging tagapagpatibay lamang ng ating kalooban ay ang mga salita ng Panginoon na ang kamatayan naman talaga ay hindi isang wakas, kundi isang panibagong simula. Death is not the end of life. It is a part of life. No? Hindi naman tayo natatakot mamatay. Hindi ako natatakot mamatay. Pero hindi din ako nagmamadali. Marami pa naman kaming kapitbahay. Pwede na silang mauna. Tsaka, ang prinsipyo ko sa buhay, ladies first. Gentleman kasi ako. Kaya kayo po mga nanonood ng mga kalalakihan, kung sasabihan kayo ng asawa niyong mamatay ka na, sabihin mo lang para walang away. Ladies first. Ayaw natin ng trahedyang ito sa buhay natin, no? Sabi nga, malungkot na pangyayari. Kaya hanggat maaaring maiwasan natin ito, itong pinaalala sa atin ng unang araw ng Kwaresma, yung Ash Wednesday, na tayo'y alabok at sa alabok talaga naman tayo magbabalik. Hanggat maaaring maiwasan, iniiwasan natin ang mga bagay na ito. Kaya nga sabi ko, kaya ngayon matatanda kung ano-ano mga pamahain pinagagawa sa amin nung bata kami. Pag may patay, bawal maglibing ng Lunes. Pag naglibing kayo ng Lunes, may mamamatay uli sa pamilya nyo. Kung 3 lang kayong magkakapatid, Miyerkules pa lang, ubos na yung lahi nyo. Ang bilis yung mabubura sa daigdig. Kung totoo yun. Sabi pa nila, bawal daw magatid ng mga naglamay na bisita pa uwi. Masama, masama. May mamamatay na naman daw sa inyong pamilya. O pag meron daw patay, yung mga naglalamay naman, kayo mahilig kayo maglamay, bawal ho kayo mag-uwi ng mga pagkain nakahain sa burulan. Yung iba, pag kinapkapan nyo, puno ng boy bawang, yung bulsa, butong pakwan, yung may dalang backpack, pag binuksan mo, may cup noodles. Siguradong may mamamatay, malamang mapapatay kayo cup noodles. Ang masagwa, pag may patay, ang kamag-anak, bawal maligo. Pag naniwala kayo dyan, mamamatay naman yung mga naglalamay sa baho ng burulan. Tinatanong niyo yun sa akin lagi, bakit, Father, sinasabi yan? Totoo ba yung mga pamahain na matatanda? Hindi ho yan totoo. Pero mabuti na din ho yung sigurado. Baka mamaya kinabukasan may mamatay na naman sa inyo. Kayo lang po ang masisisi. Masakit, pero kailangan. Dahil wala namang pinangakuan ng Diyos na mananatili sa mundo ng habang panahon. Ang pangako, I will go and prepare a place for you. And when I have prepared a place for you, I will come back again and take you to myself.
so that where I am, napakaganda nito, you also may be. Lahat naman tayo darating dyan sa sandali ng ating, sabi nga final moment of surrender when we can say from our hearts, Father, I am ready. Take me. I am yours. Ito yung isang malaking bagay para sa atin. Si Jesus dumating sa yugtong ito. No? Sa Kanya, ang kalooban ng Ama ang tanging niyang sinusunod. Today, we are also called to imitate Jesus. Yung Kanyang taus-puso at pagsunod hanggang wakas sa kalooban ng ating Ama. Alam nyo, may 10 utos na tayo. Ito lang po yung dapat nating sinusunod. These are directives from God. God's Word, God's Law, God's Command. 10 na nga yan. Ibang mga tao, dinadagdagan pa. Yung iba naglagay pa ng pang-11 utos. Huwag kang pahuhuli. Yung iba, nagdagdag ng pan-12. Pag nahuli, huwag kang aamin. Yung mga walang magawa, naglagay pa ng pang-13. Pag nagigipit na, magturo ka ng iba. At yung mga ibang politiko, nagdagdag ng pang-14. Pag talagang wala ng lusot, magtago ka na. 10 na nga yung direktiba, susundin na lang natin. No? Masakit nga, subalit kailangan. Bakit nga ba, Father, kung hindi literal ang naisabi ni Jesus, bakit niya ipinahayag sa ika-4 na wika, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Jesus is simply quoting from the Old Testament, the Psalms of David. Alam niyo, sinulat ito 1,000 taon nang nakakalipas bago dumating si Jesus. Subalit, kanya pa rin ipinahayag ang salitang ito in Psalm 22 verse 1. Sabi dito, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Saktong-sakto ang mga salita ng Salmo, ang salitang sinambit ng ating Panginoon. The fulfillment of the prophecy, 1,000 taon na ang nakalilipas. Di ba, kamangha-mangha na pag-isipan natin na sa mga huling sandali ng ating Panginoong Hesus sa lupa, patuloy pa rin siyang humahalaw sa banal na kasulatan na kanyang pinapahayag marahil sa atin ang kahalagahan ng banal na salita ng Diyos na nagiging sanhi ng ating kaligtasan. Jubilee year po ngayon. And this year, we are all made pilgrims of hope. Di ba? Kaya saan ka humahanap ng pag-asa sa buhay? Kapag mabigat ang laban, kapag mabigat ang problema, kapag puno ka na ng lungkot, nababalot ka ng dilim, tulad nung bago mamatay ang Panginoon na binalot ng dilim ang buong kalupaan, nagkaroon kayo ng malubhang karamdaman, saan kayo tatakbo at maghahanap ng inyong pag-asa, ng kaliwanagan sa inyong problema? Iba pupunta sa yung mga pamahi na matatanda, pag bagong taon, magpaputok kayo ng malalakas para lumayas yung masamang espiritu sa bahay nyo. Kahit ako, sinabi ko na, mahirap palayasin ang masamang espiritu sa bahay nyo, lalo na kung doon nakatira, kasabay nyo kumain, katabi nyo pang matulog ang demonyo. Mahirap yan palayasin. Asawa po nyo yan eh. Pagtiisan nyo na lang kasi. Ganyan talaga ang buhay. Swerte-swerte lang. Iba naman, magpapahula. Papapahula kayo, hindi ho yan garantiya na tayo makakalaya sa dilim, na malulutas ang ating mga problema, maubos pa yung pera ninyo. Diba? Sabi ng magkaibigan, pare, ano zodiac sign mo? Di niya alam kung ano zodiac sign, para hindi malata. Sabi niya, ikaw muna pare. Ako, Cancer ang zodiac sign ko. Goiter akin. Pare, wala namang zodiac sign na goiter. Biro lang naman kasi yun, pare. Biro lang yun. Ulcer talaga, ulcer. Kung saan kayo tatakbo, kapag kayo ay nagigipit na, umasa kayo sa Diyos, sa Kanyang salita. We are pilgrims of hope and we must journey not away from God in moments of darkness. In moments of darkness, sufferings, and pain, don't walk away from God. Walk towards God. That is where we find hope.
Kaya si Jesus ang kanyang mga salita na hinahalaw sa kasulatan, ito'y pahayag na ang pag-asa ng Panginoong Jesus ay nilalagay niya sa mga salita ng ating Panginoon. May Bible pa ba kayo sa bahay? Sa bagay, uso na po ngayon yung Bible application. Kung wala, sa cellphone po ninyo, mag-download kayo. Ito'y pagpapakita sa Diyos na mahalaga ang kanyang salita sa ating buhay. Wala kasi ako isang father panahon magbasa. Ilang libong text o ilang daang text messages ang binabasa nyo araw-araw sa cellphone nyo. Yung kaya nyong bigyan ng panahon. Pero ang pagbabasa ng salitang nagbibigay buhay, nagbibigay pag-asa, wala kayong panahon. Alam niyo, sa mga taong walang panahon, mangamba na kayo. Dahil sa mga taong walang panahon sa salita ng Diyos, kapag kayo pumunta dun sa kabila at pumatok kayo sa makipot na pinto, sabihin mo, Panginoon, pakibukas ng pinto. Anong sasabihin ng Panginoon sa mga walang panahon? Wala akong panahon. Kilalanin ninyo ang nagbibigay pag-asa sa kanyang mga salita. Makinig kayo sa misa, sa mga pagbasa, magbasa ng Biblia. Ito lamang po ang tanging pag-asa. God's Word brings us hope. Ito dapat ang ating tinataglay. Ang salita ng Diyos nag-aatid sa atin, nagdadala, nagdudulot, nagbibigay ng pag-asa. Father, minsan ang dami kong pagsubok. Huwag niyong mamasamain ang pagsubok. Sapagkat yung mga pagsubok na yan ang nagpapatatag sa atin. You will never know how strong you are until you are tested. Ang ating pananampalataya, pag sinubok, lalong nagiging matibay. Kaya nga, tinatanong ako minsan Father, totoo ba yung mga pag-asa? Minsan, iniisip ko rin, parang hindi ko sigurado. Pero totoo man yan o hindi, I really believe this. There is no better way to live life but to live with hope. Wala na ang pinakamainam na paraang mabuhay sa mundo, lalo na sa mga yugto ng problema, kundi mabuhay kayo ng may pag-asa sa inyong puso. Dahil sinabi na nga sa Hebreo, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Hindi kanya iiwan. At may plano na sa iyo ang Diyos na pawang sa ikabubuti mo at hindi mo ikasasama. God's words bring hope. And remember, God's word of hope brings life. Nagbibigay po ng buhay, ng sigla, kahit tayo ay dumaraan sa mga problema. God made promises. And God is not a liar. God fulfills His promise. Hindi katulad ng mga mag-e-election na naman, di ba? Sabi ng mayor na nanalo, maraming salamat sa inyo mga bumoto sa akin. Dahil sa inyo, ako na ang mayor ninyo. Sabi ng mga tao, Mayor, paano naman po yung mga pinangako nyo sa amin bago mag-eleksyon? Aba, pinangakuhan ko na nga kayo, tutuparin ko pa. Masyado kayong abuso. Nangako kayo, tuparin mo. Kaya kapag tayo dumaraan sa mga mabibigat na pagsubok, mga pangyayaring hindi kalugod-lugod, masakit pero kailangan tulad ng pinagdaanan ng Panginoon, go to God's Word and find hope. At ating laging masasabi ng tao sa ating kalooban ang sinasabi ng Salmo 119 verse 105. Binibigyang buhay natin ang salitang ito sa awiting, Your word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Your word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kadiliman ay laging bahagi ng aming buhay. Marami kaming pinagdaraan ng pagsubok, mga pangyayaring hindi namin ginugusto, masakit, subalit alam din naman naming kinakailangan. Tulad ng aming Panginoong Yesus, patatagin mo po kami sa harap ng mga pagsubok na ito na dumarating sa aming buhay. Patuloy mo kaming bigyan ng katatagan sa pag-asang aming inilalagay sa iyong mga kamay, sapagkat ikaw ang Ama na hindi magpapabaya sa kanyang mga anak na wala pong inaasahan kundi ikaw.
basbasan mo po at pagpalain at handugan mo ng mga makalangit na himala at pagpapala ang mga nanonood sa amin ngayong Biyernes Santo. Makamta nila ang kasagutan sa kanilang mga katanungan, ang lunas sa kanilang mga karamdaman, ang saya sa harap ng lungkot na kanilang pinagdaraanan. Naway patuloy mo kaming kalingain, Panginoon, at sa iyong salita, ngayong panahon ng hubileo, ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang liwanag, ang iyong salita, ang gabay namin sa pang-araw-araw naming buhay. Salamat sa lahat ng iyong mga pinagkaloob na pagpapala, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming tao, pag may pagdadaanan, isa sa pwedeng go-to nila ay yung Bible. Kasi maraming mga inspiring words from the Bible like, if God is for you, who can be against you? Love is patient, love is kind. Mga ganun mga hugot ba, no? Pero I'm going to ask, kayo ba? Meron ba kayo mga quotes from the Bible na favorite ninyo? Mayroon po ako. Sige nga, siya. Ano yung sa'yo siya? I can do all things who Christ who strengthens me. Philippians 4:13. Wow. Memorize talaga. Mukhang, meron bang totoo niya? Baka may natututo ka niyan, ha? Si Jay, ikaw meron ka ba, Jay, for example? Wala po eh. Pero yun, prayers lang po. Ikaw, Wax, na experience mo na ba yan, Wax? Na parang iiwan ka sa area ni Lord, ah. A lot of times na-experience ko po talaga yung parang sense of emptiness. Parang you're gonna feel like na-abandon na ka ni God or everyone around you. Pero ma-feel mo lang din na parang may mga inspiration ka sa buhay. There are people na parang may mga nakapaligid sa'yo, friends mo, family, and syempre partners sa buhay. Parang yun yung mga tao talaga magdadala sa'yo, mag-push sa'yo to be better, to continue living life to the fullest. Parang to make the most out of the time na meron tayo sa mundo ngayon. So at least, ikaw pag sakali, tatanungin kita, Jay, pag sakaling you feel that God has abandoned you, nakakabawi ba si God sa'yo? Actually, parang wala po akong maalalang kinwestiyon ko siya. Wow. Parang, sa totoo lang po, madalas thankful lang po ako kahit sa mga nangyayari sa akin hindi magaganda, ganun. Parang ina-appreciate ko po yung life as it is. Ups and downs. Yes. Yan. Nag-enjoy po ako. May times din na hindi. Kaya, mumula ka. Gaya kayo na yun. Mumula ka. Puputok ka yan. May times din po si talaga na mag-isa ako. Noong pandemic, naghihirap kami. Oo. Tapos napilitan akong punta sa Nova para magtrabaho. Oo. Natutulog ako sa palengke mismo. Yeah. E din na yun, dumadating sa point na iiyak talaga ako. Tapos, ayun, sabi ko, hanggang kailan pa ba to para Yeah. matapos? And then after saying that, parang kahit paano, di ba? Kailangan kong ilabas. Iyak mo lang talaga siya. Ba't mo sinasabi? Very clear sa'yo. At alam mo yung tanong na gusto mo marinig sagot kay Lord. He might not answer you directly, but at some point, as you go by, siguro 2 years from now, masasagot mo na, okay pala, no? Nung naranasan ko yun, 2 years ago, ngayon parang ang lakas-lakas ko. Parang malit na bagay na ng plato. Nadaanan ko yung pinakamabigat. Itong malit pagsubok, ito na lang, ito na yun. Di ba? Nadadaanan ko na yung pinakamatindi. Saka parang malit na bagay. Parang for you, it's just, parang kaya ko na to. Kaya ko na to. Nagawa ko na dati, gagawin mo na. Oo, gano'n.